Ayan guys, mayroon ako ditong isi-service na washing machine. Ayan, Panasonic. So ang problema daw nito guys, ayaw mag-spin pero naglalaba, magdi-drain pero ayaw mag-spin. So titingnan natin kung anong error na ilalabas nito. Ayan, on natin. Ayan, lagay natin sa spin, no, para makita agad natin ang error. Ayan. Ayan, sa 14, antayin natin guys kung anong error na ibibigay nito. Bakit? Ayan, U12 error. Ayan, oh. So U12 error guys. So common na ito guys sa mga Panasonic, no, yung U12 error. Alam na natin kung anong problema nito. No, pagdating sa U12 error, no, ito yung kanyang lead sensor, no, yung. So buksan natin guys yung top cover. Ayan, i-unscrew natin yung gilid nandito. May screw yan dito, ganoon din sa kabila, i-unscrew natin. Ayan. Tapos doon sa likod guys, mayroon din yan, dalawa. I-unscrew natin yan para maangat natin yung top cover, no. Ayan. Ayan. So yan, buksan din natin to yung likod, no. So pag natanggal na natin guys yung screw, pwede natin yan iangat yung pinaka top cover para madukot natin yung pinakalagayan ng lead sensor, no. Ayan. So iangat na natin to guys. Ayan, oh. Ayan. So pag naangat na natin guys, nandito lang yan sa ilalim ng cover. Nakalagay yung pinaka lead sensor, no. Ayan. Dito lang yan guys. Ayan. So ito yung lagayan ng pinaka lead sensor, no. So yung parts dito guys, available ito sa amin, no. Message lang kayo kung kailangan nyo mag-order. Available po ito sa amin guys, yung lead sensor ng automatic washing machine, no. Ayan. So ito yun guys, oh, yung maliit na chip, no, yung parang board na maliit. Ayan guys, so kung mapansin nyo, parang pinasok na siya ng corrosion guys, no. Ayan, pinasok na ng corrosion. So parang ano na ito guys, ayan, oh. Naano ito ng moisture. Ayan. Ayan guys, no. So papalitan natin yan guys, no, yung pinaka lead sensor tawag diyan guys. Yan ang nagbibigay guys ng U12 error, no. Yung parang maliit na board, no. So ang gagawin natin, pag nagpalit kayo guys, i-double check nyo rin yung pinakasakit niya, baka kasi may mga corrosion na rin, corroded na rin, linisin nyo rin guys, no. Pero kung wala namang corrode yung sakit, pwede nyo nang palitan, no. Kasi minsan guys, pag pinalitan nyo ng bago, nagaganon pa rin kasi nga gawa ng corrosion, no. Ayan. So binalik na natin. Ilagay na natin siya. Ayan. So gagawin natin guys, dahil itong mga ganito guys, prone ito sa, ayan, no. Ayan, ito na yung pinalit natin. Ang gawin natin, lagyan natin ito guys ng plastic, no, bago natin siya ibalik. Ito yung luma guys, oh, ayan, oh. Ayan. Pinasok siya ng corrosion. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ayan. So, ano ito guys, moisture ang nagsira nito, no. So, ang ginagawa namin dito guys, kapag nagpalit tayo ng ganito, nilalagyan namin guys ng plastic, binabalot na. Para naman may, kahit pa paano may protection, no. May protection yung ganitong parts, no. Pero talagang ano to nasisira siya talaga guys, gawa nung kabukas-bukas ng pinto, no. So talagang may pagkasira talaga ito. So ayan guys, tinesting na natin. Ayan. Ayan, sa 11 na guys, tingnan natin. Ayan, umikot na siya guys, hindi na siya lumabas yung U12 error, no. So ganun lang naman guys, no, kapag nag U12 error, alam na natin kung anong problema, no. 99% guys yung lead sensor, yung maliit na board ang naging problema kapag nagkaroon siya ng error na U12, no. Basta hindi siya nag spin, no. So sa spin siya nagkaroon ng problema. Gumagana yung wash, nagdi-drain, pero pagdating sa spin, doon na lumalabas yung U12 error. So yun po ang kailangan natin palitan. Okay guys, thank you.